Uy! Ipipanyo mo! Bakit ka nandyan? Hindi ako natatakot kahit 1 trilyon pa kayo! Ayaw, di ba? Bakit ka nagtatago dyan? Sa puntong ito, hindi niyo matatakot si Epipanyo Labrador! Labas ka dyan! Labas! 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 Magandang araw sa inyo mga kababayan, sa mga kamunting kaalaman dyan. At ito syempre, katatapos lang ng mga dumalo ng panata, pagpupulong sa kapatiran sa Iglesia ni Cristo, napakasarap, no? Na ngayon ko lang nalaman sa Iglesia ni Cristo, yung mga sinasabi ng hindi ka panampalataya tulad ni Mr. Epipanyo, mas napapatunayan ko, at hindi lang ako, at sa napakarami pang nakikinig, na ang Iglesia ni Cristo ay kabaliktaran sa mga sinasabi nila, no? Bagaman ang Iglesia ni Cristo ay tao lang din ang mga member, hindi naman mga alien ang member nito, o hindi naman mga robot, o hindi naman mga parang kakaibang tao na nakakagawa pa rin ng kasalanan, no? Kahit anong banal o sino mang nakatatag sa mundo, nakakagawa pa rin ng kasalanan, no? Sabi ko nga, ang pinaka-the best sa lahat, sa isang puno, sa isang puno na namumunga o nabubulok man ng dahon, mga prutas, ang titignan mo lagi yung ugat. Nakita nyo, yung ugat. Kung ano ba yung ugat, kung ba ito ay buhay pa ba? Kasi pag winter minsan, di ba, ang puno, lanta, titignan mo yung ugat kung buhay pa. Anong ibig kong sabihin? Titignan mo sa isang samahan, lalo sa Iglesia ni Cristo, sa religion, yung aral. Wag yung mga sanga, wag yung mga member. Kasi kung titingin ka sa bunga, maaaring may uod, may bulok. Mapanghihinaan ka, ay ayoko na yan, wala nang kwenta yan. Kasi ganito, ibig sabihin, may mga bagay kang makikita sa isang member na hindi mo gusto. May mga ugali, may mga ganyan, nakakakaroon ng kriminal, nakukulong minsan. Ibig sabihin, tao lang. Kung doon ka titingin hindi sa aral, talagang wala kang mapupuntahan. Pero kasi ako, tumingin ako sa aral ng Iglesia ni Cristo dahil ang majority sa kanila napabuti at nabubuti dahil sa aral taglay nila. Ngayon katulad ko, sa aral ng Iglesia ni Cristo, yung pinaka-biblical na aral ang tignan ko. Bagaman marami ako nakikita makasalanan pa rin, hindi naman mabiperfect. Sabi niya, lahat ay nagkasala. Sino lang hindi nagkasala? Ang ating Panginoong Jesucristo, no? May mga nung panahon may mga kagaya na kay David, pinaging banal si David. Si David, marami siyang pinuksa, tinumbang tao, marami siyang pinatay na tao. Pero ang ginawa, pinaging banal. Kasi si David nakipaglaban dati, di ba? Magiman si Moises, di ba? Paghati ng dagat sa kapangyarihan ng Diyos, nilipol niya yung mga tao. Di ba? Bakit? Para sa bayan ng Diyos. Naiintindihan nyo? Ngayon, ito si Mr. Epipanyo, pinagbibintangan niya ang Iglesia ni Cristo na ito daw ay mamamatay tao, ganyan-ganyan, kesyo ganito. Mamaya explain natin yan kung bakit, no? Unahin mo natin to. Sabi ko nga sa inyo, ang pinakatitignan nyo sa isang aral, sa isang reliyon o sa isang samahan, yung mismong root, yung aral na pinanggalingan. Dahil kung titignan mo yung mga member, hindi ka maligtas. Dahil kung sa tao ka maglilingkod, hindi ka talaga maligtas. Maglilingkod ka dun sa aral. Alin ba yung aral? Di yung Panginoon, lahat ng salita ng Biblia galing sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, ang salita ko ay katotohanan, sabi sa banal na kasulatan, no? Ngayon, ito si Mr. Epipanyo, ang hirap kasi dito, wala siyang ganito Wala siyang aral Ngiyaw lang, nakikibalita sa mga balitan, outdated pa. Ibig sabihin, laos na yung mga chismis niya. Chismis na paglipasan na magsasampung taon na, yung mga dati may mga lumaban, di ba, sa pamamahala, mga fallen angel, naniniwala siya doon sa mga balita na yon. May dinukot daw na ministro. Tamo, nakikichismis mali pa. Dinukot? Nagkulong doon sa compound. Nangalala niyo sa compound sa Quezon City, nagkulong. Na sinabi dinukot daw sila, kinidnap sila. Naniniwala si Mr. Epipanyo ngayon, outdated na, hindi pa nakakasunod, chismis pa, mali-mali pa. Huwag po kayo maniniwala ng dinukot. Yung panahon na yun, babalik ko doon sa compound ng INC sa gilid, di ba, itiniwalag yung kapatid na Eduardo Manalo. Bakit? Kasi nga, sa iglesia, walang kampihan, walang kamag-anak. Ilang beses yung inuulit sa inyo yan. Maghanap kayo ng organisasyon na kapag ang nanay niya o ang kanyang magulang ay nagkaroon ng katiwalian o gusto nilang lumaban, hindi itiniwalag, hindi totoo yun. Nanay ko yan at tatay ko yan pinsan ko yan. Nasa iglesia tayo, huwag mo tiwalag yan, kawawa naman, ayaw mo lang, hindi totoo ang iglesia yun. Kaya ang Iglesia ni Cristo, isa sa mga nagustuhan ko, wala silang kinikilingan. Maski ako, kahit eto, aanib ako, pag ako naagawa ng kalokohan, kahit anong gawin ko, libo-libo, milyon-milyon ihandog ko sa iglesia. Pag gumawa ako ng kasalanan, ititiwalag nila ako. Walang palakasan dyan. O pagpalagay natin lahat, ikaw pinakamayaman sa buong mundo. Ibinigay mo sa iglesia yung handog mo. Diba? Binigay mo lahat ng kayamanan mo. Pero pag ginawa kang kasalanan sa Iglesia ni Cristo, ititiwalag ka pa rin nila. Bakit? Utos yun. Yung siya sabi na sinusunod nila ang kanilang utos. Hindi ito yung batas sa Pilipinas na babaliin mo ng kapwa batas. Hindi ito yung batas sa Pilipinas kung magpapakulong ka lang o hindi ka susunod, babayaran mo lang yung batas para mapawalang sala ka. Hindi ito yun. Sa Iglesia ni Cristo, sinusunod nila yung kagustuhan ng Diyos. At nasusunod yun hanggang ngayon sa Iglesia ni Cristo. Mahigpit na pinatutupad lahat ng bagay, hindi lang pagtitiwalag. Sa lahat ng disiplina sa Iglesia ni Cristo, pinatutupad sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun, anong ibig kong sabihin? Anong pinaka-ano kong sabihin? Lahat ginaganap sa Iglesia ni Cristo, maski ang pagtitiwalag na yan. Kaya yung sabi ka mag-anak, eto inuulit-ulit, paulit-ulit tayo Kasi kaya tayo paulit-ulit si Mr. Epipanyo. Sabi niya na matatanda, parang silang plaka. Paulit-ulit, tumatalon-talon pa. Wala pa sa kondisyon, no? Walang mapiga si Mr. Epipanyo, no? Ngayon, eto nga, ang bintang niya, ganito daw ang INC, ganyan daw ang INC, na ganyan daw, na tiniwalag yung magulang. Magulang issue na naman. No, sabi ko sa inyo, wala. Kaya tiniwalag yan kasi lumalaban. Walang palakasan sa INC. Tandaan nyo yan, ha? Ito pa sinabi niya, ito, issue na naman niya, pati niya, issue, pati mga kapatid. Naalala nyo sa may compound sa iglesia, dinukot daw mga ministro, tapos in-interview ng balita, sabi, tulong. Ba, parang kinidnap kami pala, sabi ng isa doon, may naglalarong bata lang. Niloko pa nila, ibig sabihin, yung compound na yon,
Sa kanila yon, hindi sila kinukulong ng INC, kinulong nila sarili nila. Yung mga ministro doon, yung mga sabing dinukot, kinulong nila sarili nila. Nabalita ko yan, Mr. Epipanyo, baka hindi mo alam. Di ba? Makikichismis ka lang, mali-mali pa. No? Ang totoo niyan, umamin yung mga yon na hindi sila dinukot. May nagdalarong bata lang patuloy nila. Tama ba yung sabihin? Sige nga, ang INC maluwag. Lumabas kayo kung gusto nyo. Di ba? Tiniwalag na sila eh. Ganoon. Ang batas sa iglesia, kasi pag tiniwalag ka, babasahin ka. Pag binasa ka, ang sabi doon, huwag mong kakausapin, ni huwag mong papayuhan, o huwag mong pagsasalitaan ng kabutihan na alika, mapabuti ka. Ganoon ang utos sa iglesia. Utos din sa Biblia. Kung gusto, babasahin ko eh. Hahaba lang tayo, pero utos sa Biblia. Sa ibang araw ko sabihin yan sa pagtitiwala sa iglesia, talagang kasama sa binabasa yan. Narinig nyo ko na yan, sumasamba ako lagi. Ang pagtitiwalag, binabasa. Ang tawag dyan, sinisirkular. Sa pagsamba, itinitiwalag, si ganyan, si ganito. Dahil sa paglabag, sa buhay Kristiyano. At wag ito, maigpit na ito, hindi tatanggap, papaano sa kapilya, or wag papayuhan na ikaw ay mapabuti dahil nasa Biblia. Yun ang maigpit na pagtitiwala sa kanila. Nanay ka man, kapatid ka man, o kung sino ka man sa mataas sa iglesia ni Cristo, walang sino-sino. Ganyan, Mr. Epipanyo. Kasi sa inaaniban mo siguro, walang ganyan. Sa sinasamahan mo, kung sino man, birthday yan, walang ganyan. No? Siguro, ang nadaluhan mo na kasi lagi birthday yan, ng inuman eh. Diba? Kaya ganyan ang ating, Kaya, walang alam po si Mr. Epipanyo tungkol sa Biblia, sa nangyayari sa tunay na iglesia. Wala po siyang alam. Nagbibintang siya na ang iglesia daw ay mamamatay tao. Sabi niya pa, wala daw ibang nakagawa. Sabi niya, wala daw ibang nakagawa nito, siya lang daw minumura niya iglesia. Ha? Marami nakagawa niyan. Mamaya ito talakayin ko. Ito pa, si Mr. Epipanyo, sabi ko walang alam pagdating sa Biblia. Hindi niya alam yung mga bagay-bagay na ito. Bakit patawarin natin siya? Sabi ng Panginoon Kristo, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa katulad ni Mr. Epipanyo. No, ito nga sabi niya, mamamatay tao daw iglesia, puro pumapatay. Mr. Epipanyo, bakit yung kinaaniban mo? Ha? Yung pinatanggol mo? Sabi, kung inong kinakaniban mo. Araw-araw laman ng balita. Sabi ko nga sa inyo, ano laman ng balita? Alamin mo, may GMA, nagkabanggaan, nagkasaksakan, nagkaanuhan. Sino yun? Inalam mo ba religion nun? Araw-araw, merong nagaganap na pagdukot sa babae, bata pala, gano'n. Ano ginagawa? Di ba? May halay na ginagawa. Ano religion ng lalaki na yun? Politiko sa politiko versus ganyan, parehas na sila ng religion. Ano religion nun? Inalam mo ba, Mr. Epipanyo? Ikaw mismo nakakasalam yan. Sino mas marami ngayong kriminal? Ito na lang, sa bilibid. Sino pinakamarami doon na nakakulong? Baka kaanib mo yun, mga yun. Tapos sabihin mo, Iglesia ni Cristo, ito lang ang may kriminal. Mali. Lahat ng tao nakakagawa ng krimen. Tandaan mo yan. Ang iglesia, meron din yan. Na individual, pero yung kabuuan, wala. Na yung, si Pedro, Iglesia ni Cristo, nakagawa ng ganon. Hindi naman perfect eh. Di ba? Ako nga, nakapagmumura ako. Minsan hindi ko nabibilang. Kasalanan ko, nakakasala ako. Pero kung halimbawa, ang pagkakamura ay nakukulong, marami na nakulong na iglesia. Marami na nakulong din na ibang religion. Yun nga yung pagkriminal na ginagawa. Lahat naman nakakagawa eh. Di ba? Pero, hindi ganon ang Iglesia ni Cristo na minority na majority nakagawa. Hindi. Mr. Epipanyo, bago mo sisihin ang iglesia kung nakagawa ng krimen, mas sisihin mo yung nakakarami o yung sinasabi mong kinaaniban mo. Di ba? Kasi nga, hindi mo napapansin. Sa balita, pag nagkasala ang iglesia, ito balita, may iglesia halimbawa nakataga. Nakataga. Ito, balita ko nga pala ito, tinaga daw si Mr. Epipanyo. Nabalita ko, nakita ko sa video. Si Epipanyo, tinaga, pinasok sa loob ng bahay. Alam mo, yung ganyang balita, ito maputol tayo nabalita ko nga yan sa maraming video, tinaga daw itong si Epipanyo, pinasok sa loob ng bahay. Dahil may nainis na isang tao, pinasok siya. Ngayon, hindi ko alam kung gaano totoo to, at kung paano, kasi wala namang video. Pero wag kayong papadalos-dalos sa mga ganitong balita, no? Kasi, minsan ito, pinapakawala to ng mga panatiko ni Mr. Epipanyo na para tayo ay linlangin. Para pakalat yon, para sabihin ng bibintangan naman ng Iglesia ni Cristo. Ibubuelta na naman ni Mr. Epipanyo. Basta na si Mr. Epipanyo outdated lagi yan. Ibig sabihin, yung mga huling balita na chismis lang, huli na ang balita, 10 years ago na, tapos chismis pa, di pa napatunayan, wala pang ebidensya, nag-aano siya, nagko-conclusion siya, nag-opinion pa, wala siyang ebidensya. Ganun po lagi. Kaya mag-ingat po kayo. Yung tinaga, hindi natin alam kung totoo yun. Hanggang ngayon naman lang siya, kaya wala lang yun, huwag kayo maniniwala doon. Doon tayo sa tinaga. Halimbawa, isang Iglesia ni Cristo, nanaga. Ang sisinat naman ng balita ganito. Isang member ng Iglesia ni Cristo tinaga. Si ganito. Bakit member ng Iglesia ni Cristo? Bakit yung isang religion nagkasala? Nagsabi ba isang member ng ganito, nanaga. Bakit? Hindi. Ang sinasabi ng balita, kapag hindi INC, si Pedro ay nanaga sa pangalan niya sinasabi. Pero pag INC, Iglesia ni member ng Iglesia ni Cristo ang banggit. Bakit gano'n, Mr. Epipanyo? Hatingin mo. Alam mo bakit? Kasi nga, uusigin dahil sa aking pangalan. Di ba? Makagawa man yung tao ng mali at talagang mali, uusigin pa rin yun dahil sa pangalan na dala. Ano yung dalang pangalan? Di yung Panginoong Kristo. Di totoo nangyayari sa Iglesia ni Cristo. Walang perfect. Bagaman nakakagawa ng kasalanan, maski ako nakakagawa ng kasalanan. Sino dito sa atin makapagsasabi na hindi nakagawa ng kasalanan? Kahit isang araw lang. Kahit natutulog ka, nakagawa ka ng kasalanan Pag-gising mo, ka naman, makasalanan ka naman. Di ba? Sino dito? Wala, maliban sa Panginoong Kristo. Di ba? Lahat makasalanan. Di ba? Kaya Mr. Epipanyo, bago mo sisihin ang iglesia na pinagbibintangan mong kriminal at pinakamasahol, tignan mo muna yung kinaaniban mo. Di ba? Laman ng lagi ng balita. Tingnan mo. Ano laman ng balita? Alamin mo. Inalaman mo ba minsan pag nagbalita, isang magulang inubos ang pamilya, isang tatay, ama na sambayan, inubos ang ganito. Inalam mo ba religion noon? Kung ano 'yon? Inalam mo ba? Yun ang sasabi ko sa iyo. Tignan mo rin minsan yung puhing, di ba? Yung puhing, wag yung sarili mong, wag yung puhing na iba. Tignan mo yung sarili mong dumi, di ba? Sabi nga na matatanda, bago ka maglinis ng bakuran mo muna linisin mo. O tignan mo muna kung madumi bago ka mangantsaw sa iba, no? O ngayon sabi niya pa ito pa.
lahat daw ng kinakalaban sa iglesia, sabi niya to, verbatim ko sinabi niya. Sabi niya po, wala daw ibang nakagawa niya, siya lang daw. Oo. At matapang niya siya sabi yun. Oo, ikaw lang talaga. Hindi ka pala ikaw. Marami nakagawa niyan, higit pa sa'yo, na nagtago doon sa ibang bansa. Ha? Ang dami nagtatago. Bakit nagtatago? Hindi dahil sa pinagbibintangan ng iglesia. Dahil natutupad sa kanila yung hula ng Biblia. Bakit? Ito, may hula sa Biblia, si kapatid na Felix Manalo. Ito, pakinggan mo to. Ito wala si Mr. Epifanio yung aral sa Biblia Wala siya ito. Wala siyang mga hula sa Biblia. Babasahin niya lang to, bibigyan siya ng konklusyon. Ito babasahin ko sa iyo para, Isaya, ito para ano ka, para mas ano ka malaman mo to na talagang sa Isaya 41:9. Ito babasahin ko sa iyo para talagang matauhan ka. Ito wala kasi ito wala si Mr. Epifanio Hula sa Biblia kung bakit lahat ng kumakalaban sa iglesia napapahiya, nawawala, nakukulong, nagtatago, di ba? Ewan ko lang, ito tatatalab sa ito maniwala. Hindi ako may sabi nito. Biblia, ito kung bakit. Isaya 41:9-11, makinig ka. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga, handaan niya, babagit niya, mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang malupaypay, sapagkat ako iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, aking aalayan ka ng kanang kamay, aking katwiran. Narito, silang lahat, kasama ka doon, Mr. Epifanio. Narito, silang lahat, nagagalit sa iyo, ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo, ay papanaw at mapapahamak. May hula pala si Propeta Isaya sa iyo, Mr. Epifanio. Si Propeta Isaya to, baka sabihin mo sa panahon ni Moises to. Isaya, baka sabihin mo sa panahon ni Isaya to. Baka sabihin mo si Cyrus the Great to. At baka sabihin mo si Panginoong Jesucristo to, sa tinutupdi. Ang natupad sa 41:9 ng Isaya, ulitin ko, Isaya 41:9-11, ang natupad dito, si kapatid na Felix Manalo. Bakit? Ang banggit, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Alin ang mga wakas ng lupa? Lilinawin ko sa iyo. Ang mga wakas ng lupa, ito ay nasa dulo na ika-6 na tatak. Bakit? Sapagkat ang dulo ng ika-6 na tatak ay isang wakas. Ito babasahin ko. Gayon din kayo. Bakit? Paano ko sabi isang wakas? Nasa Mateo, basahin natin. Tandaan niyo talaga, isulat ko sa bahay. Mateo 24:33. Sabi ng Panginoon Jesucristo gayon din naman kayo. Pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga. Ano banggit? Ito yung malapit na sa pintuan na nga. Ayon sa Panginoong Jesucristo, kapag nakita niya ang digmaang ito, alin ito? Digmaan. Ito ay pintuan na. Pintuan ano? Itong digmaan na to, 1914. Alam natin, sumiklab ang unang digmaan, 1940. Sabi nila iba, hindi na unang digmaan. Edi sisingin mo yung history ng world, na bakit ginawang World War I yun? Edi sana World War II na yun. Sabi kasi, hindi na unang World War, marami ng gera nangyari noon. Edi sisingin mo yung nagkaroon history na World War I niligay, dapat World War II na pala. Kaya yung World War II, gawing World War III na. Diba? Sisingin nyo. World War II naman ito ibig sabihin. Ito ang natala sa pinakamatatalindong historian. World War I, 1914, July 27. Kaalinsabay ng pagtatatag ng Iglesia ni Cristo. Yun sabi ko, alin yun? Alin yung pintuan? Apokalipsis 1:8. Ano kasulat? At nang buksan niya ang ika-7 tatak. Biruin mo? Hindi na intindihan ni Mr. Epifanio to. Puro sa bintang, puro kriminal, puro ganito. Hindi niya titignan sarili niya, hindi niya maintindihan to. Pero mga kapatid, mga iba na malinong kaisipan, maintindihan to kahit di ka-anib. At huwag kayo maniniwala sa sinabi niya na marami daw nahihikayat siya, natutuwa sa kanya. Ang natutuwa sa kanya yung mga tiniwalag sa iglesia. Marami daw libo-libo daw iglesia sumasama sa kanya. Yung mga tiwalag yun. At yung mga tiwalag, pansinin niyo pariwara ang buhay. May kaso sa batas. Kaya nga tiniwalag kasi may kaso gumagamit ng bawal na na mabisyo, bababaero. Kasi mo, lahat ng kumakampi kay Mr. Epifanio tiwala sa iglesia, may ginagawang aktibidad na mali. Totoo, hindi naman natiwalag yan kung matino yan totoo, lahat ng umaalis sabi nalinawan daw, hindi nalinawan. Inalis sila bago nila sabihin yung nalinawan. Pero totoo, walang paglilinaw na nangyari sa kanila, di ba? Hanggang ngayon niya gumagawa. Kung nalinawan talaga ang mga tiwalag, di sana gumagawa sila ng kabutihan ngayon, di ba? At bumabalik sila sa iglesia. Dahil ang iglesia, alam nila ang pamamahala, walang tinuro. Hindi siya nagturo ng ng pangit sa iglesia. Lahat ng tinuturo ng kapatid Eduardo Manalo, ikabubuti ng member at ng bayan na to. Katulad ng rally peace na yan. Dapat hindi ginagawa ng iglesia yan Pagbatiin ng gobyerno, dapat trabaho ng gobyerno yan Trabaho ng mga kongresista yan Anong ginagawa ng iglesia? Pinagbabati. Ito si Mr. Epifanio, nagkamali pa ng kaisipan, di ba? Ito, pakinggan nyo, ano yung Apokalipsis 1:8 nang buksan niya ang ika-7 tatak. Ang digmaan 1914 ay pintuan ng ika-7 tatak sa panahon ni Kristo. Ang katapusan ng ika-6 na tatak, siyang pinto ng ika-7 tatak ng huling hati ng panahon ni Kristo. Kaya ang unang digmaang pandaigdig na naganap 1914, July 27, ay naganap sa katapusan ng ika-6 na tatak na tinatawag na mga wakas ng lupa. Alin na mga wakas ng lupa? Balikan natin ang natupad sa hula. Ikaw na aking hinawakan. Ikaw, may tinutukoy na tao sa Isaya. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Sino yun? Sa mga wakas. Ibig sabihin, itong panahon ng digmaan. Sino yun? Sino yung hinuhulaan? Basahin mo natin to. Hinulaan din pala si Apostol Juan. Si Apostol Juan may hula din sa Isaya. Alin yun? Basahin natin. Isaya 43. Ang tinig ng isang sumisigaw. Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Sino katuparan sa Isaya nito? Si Apostol Juan ang katuparan. Bakit? Sinabi niya sa Juan. Nakatalato, sinulat niya. Sinabi niya, ako ang tinig, si Juan ang salita, ng isang humihiyaw sa ilang.
Tuwiran ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinasabi ng Propeta Isaiah. Alam ni Juan na siya ang tinutukoy ni Propeta Isaiah. Ano pa? Kay Apostol Pablo may hula din. Sinong hula? Si Propeta Isaiah din. After ilang daang taon, ito, basahin natin sa Isaiah. Oo, kanyang sinabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at isauli ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil. Yung mga hintil, pinakailaw, isabi ng hintil, labas ng Israel. Na yung bayang Israel, hindi yung bansang Israel, kailan kasi naging bansa Israel 1950s lang ata, hindi ko pagkakamali, naging bansa. Yung Israel dati yung bayan ng lingkod ng Diyos. Lahat ng nasa labas ng Israel, hintil ang tawag. Anong sabi? Mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Wakas ng lupa, hindi mga. Wakas ng lupa lang to. Ano yung nakasulat sa gawa? Ito, sa gawa, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ang maging ang kaligtasan hanggang sa huli-huli ang hanggang ng lupa. Ibig sabihin, natupad kay Apostol Pablo yung hula ni Propeta Isaiah. At nang hula ulit si Propeta Isaiah balik natin tatay na, Isaiah 41:9 hanggang 11. Ano yun? Basahin ulit natin. Sa pangatlong pagkakataon, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, sa mga, hindi wakas ng lupa, sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok na yaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, hindi tiyatakwil, katuparan ng kapatid na Peres Manalo. At kaya yung tanong mo, at Mr. Epifanio, kung bakit ikaw lang nakagawa sa iglesia, at hindi lang ikaw, marami na, at bakit nawawala, napapahiya sila sa lumalaban sa iglesia, dahil sa talatang ito. Kaya huwag mong sisihin ang iglesia. Kung ikaw ay mapahiya ka man, o mawala ka, huwag mong sisihin ang iglesia. Ang talata nagsabi, may katuparan sa hula. Ang sinasabi ng banal na kasulatan na ikaw na aking hinawakan. Narito silang lahat, kasama ka doon, na nagagalit sa iyo, mga papahiya at mga lilito. Sila ang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Propeta nagsabi, Diyos ang nagpasabi kay Propeta Isaiah. Tulad na itong ano yung mga wakas ng lupa. Sinabi natin kanina, ito yung ito yung ang pasabi mga wakas ng lupa naganap katapusan ng ika-6 na tatak. Tinatawag ng mga wakas ng lupa. Kailan yun? Ito yung panahon ng digmaan na naganap 1914, July 27. Saan? Sa malayong silangan. Aling naganap na digmaan na may lilitaw sa mga wakas ng lupa na natapat sa gera ng 1914, July 27 na tungkol sa Panginoong Jesucristo. Doon sa silanganan, walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo na siyang inuusig ngayon ni Mr. Epifanio. Kaya etong talata ng Biblia na to, may kalinawan, may ebidensya, may biblical. Kay Mr. Epifanio, ngaw-ngaw lang, haka-haka, outdated sa mga topic, chismis pa, walang ebidensya, haka-haka lang. Ito, binasahan ko siya. Ito kasi yung wala kay Mr. Epifanio. Ang magbasa ng banal na kasulatan. Ang binabasa lang nila, yung gusto nilang basahin. Pero yung mga hula sa Biblia, ayaw na nilang basahin. Sa bagay, kahit basahin naman, di maintindihan eh. Bakit? Kung hindi sila mga sinugo, sino? Sabi nga ng Biblia. Paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Dapat ang pagsusugo may katuparan ng hula. At tulad ng kay Apostol Pablo, nahulaan sa Isaiah, ang paglitaw ni Apostol Juan, nahulaan sa Isaiah, ganun din ang Panginoong Jesucristo, hinulaan sa Isaiah, ganun din ang kapatid na Peres Manalo, sa mga wakas ng lupa. Kailan nga yun? Etong July 14, 1914, July 27. Nagkatuparan ng kapatid na Peres Manalo na siyang lumitaw dito sa Pilipinas. At duduktong natin, sinabi ng Panginoong Jesucristo na mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito na sila'y kailangan kong dalhin. Hindi kasama si Mr. Epifanio doon. Kasi inuusig niya ang iglesia. Kasama si Mr. Epifanio, doon sa sinabi ni Kristo na uusigin kayo dahil sa aking pangalan. Natupad kay Mr. Epifanio, isa siya sa umuusig sa iglesia ni Kristo. Kaya anong sabi? Maggalak kayo mga kapatid. Di ba? Kapag inuusig na kayo. Kaya maggalak tayo. Si Mr. Epifanio, baliwala po ang kanyang mga sinasabi. Di ba? Dahil ngayon, talata ng Biblia, malinaw na malinaw, nasagot ng Biblia, sana sagutin din ni Mr. Epifanio ng talata ng Biblia. Malinaw, may hula, may ebidensya ha. Hindi yung hindi yung ganon. Hindi yung ganon daw. Wala po yun. Yeah? Ano yun? Kumbaga, sa isang lata, maingay. Sa isang latang corned beef, pag tinuktok mo may laman, hindi maingay. Pabubusog ka kapag binuksan mo. Si Mr. Epifanio, maingay na lata na walang laman, kapag binuksan mo, itatapon mo na lang. Di ba? Yun lang yun. Kasi tayo, may nilatag tayong talata, may nilatag tayong history. Sa kanya, history na, outdated na, chismis pa, wala pang ebidensya. Nakuha nyo, ito ay aking mga opinion, komentary, reaksyon sa lahat ng mga gustong malinawan, katulad ni Mr. Epifanio, na wala sa kanya ang paglilinaw, sa kanyang kanuan, di ba? Yan sabi ko, Mr. Epifanio, aral muna dapat tayo. Hindi man tayo nakapag-aral sa academic, aral tayo ng Biblia. Libre lang ang Biblia, napakarami. Kung gusto mo humingi ng Biblia sa ibang religion, libre yun. May nagbibigay ng libreng Biblia, basahin mo. Kung di ka nakakaintindi English, may Tagalog naman, basahin mo. Di ba? Basahin mo yung kwento sa Biblia mula Genesis hanggang Revelation, na siyang sinasampalataya naman ng Iglesia ni Cristo rin. Hindi naman nag-invento ang Iglesia ni Cristo ng Biblia. Basta tamang salin lang, yung pagkakasalin. Huwag yung sasalin na mali. Di ba? Kailangan tamang salin. Yung tamang salin, hindi ko kontra doon sa kabilang salin. Di ba? Tamang salin lang, no? Kaya payo ko sa iyo magbasa ka ng Biblia, Mr. Epifanio, dahil kaya sa diskusyon o sa manharapan, malulugi ka. Di ba? Para kang basahan na walang maipiga. Di ba? Paulit-ulit, para silang plaka, walang kasaysayan siya sabi. Lahat ng parata sa iglesia, invento lang at walang ebidensya. Yung dinukot, hindi dinukot. Baliktad yun, sinabi ni Mr. Epifanio. Kasi hindi lang siya maka-score. Gusto lang pumuntos ni Mr. Epifanio. Gusto lang makatabla. Di ba? Dahil galit siya. Ewan ko kung napag-utusan ba to, binayaran ba to, di ba? Gustong tumabla. Hindi makatabla ngayon. Nandito tayo. Di ba? Sinagot natin ng banal na kasulatan, no? Hanggang sa susunod,
Mag-ingat lagi kayo mga kapatid. Ito ay komentary ko, reaction ko, komentary ko, teorya ko, at biblical, with scientific, history. Hanggang sa susunod, paalam.